Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa walang plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. So good. Hormeo sa tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Hormeo sa tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 15 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo. Sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Lunes, 11 na sa buwan ng Mayo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Vice President Sara Duterte, in-impeach na ng Kongreso, 255 members bumoto ng yes.
Trono ng Senado na agaw ni Senator Alan Peter Cayetano mula kay Senator Tito Soto. Senator Ronald Bato de la Rosa biglang sumulpot sa Senado kahit hinarang ng NBI. Halaga ng langis sa mundo sumipa dahil sa panibagong aberya sa pag-uusap ng US at Iran. Tensyon sa Kamara, sumiklab Congressman Gomez at Leviste muntik ng magpangabot. Dating Bucor Chief Bantag at isa pang wanted na opisyal ng PNP may red notice na mula sa Interpol. Alert level 3 sa Bulkang Kanlaon nagbabadya. At veteranong DZRH reporter na si Boy Gonzales yumao na sa edad na 66. Magandang hapon Pilipinas, nakuhan muna natin ang Senado sapagkat dumating daw doon ang direktor ng NBI. Naroon si Noche Kakas. Noche! Henry, sa ngayon ay hindi pinapapasok ng mga nakabantay dito sa may main gate ng Senate building dito sa Jokno Boulevard sa lungsod ng Pasay si NBI Director Attorney Melvin Matibag. At hinihintay ngayon, nasa labas pa rin ngayon si Director Matibag, Henry at Miss Kay, dahil nga doon sa tinanggihan siyang makapasok at naghihintay pa ng clearance yung mga security guard at maging yung mga Senate security na kung pwede na siyang pumasok. Kanina, tinanong natin si Attorney Matibag, si NBI Director Matibag, kung ano yung kanyang pakay dito sa kanyang pagpunta. Wala naman siyang binabanggit kung ano yung kanyang pakay. At tinanong din natin kung ito ba ay may kinalaman dito sa pag-aresto kanina ng pagpigil ng mga tauhan ng NBI sa loob ng Senado. Wala din siyang binabanggit. Alamin pa niya kung ano yung nangyayari sa loob kaya siya nandito. So, ngayon, dahil nga hindi siya pinapapasok ng mga security, pumasok siya ulit doon sa kanyang sasakyan habang kasama siya kanina ni Calabarzon Director Brigadier General Hansel Marantan ang kanyang pagpunta dito. Dumating na rin na dito yung Southern Police District Director na si Brigadier General Cinco, maging ang Chief of Police ng Pasay. So nagdagdag ngayon ng puwersa ng kapulisan itong bisinidad ng Senado, particular na dito sa main gate. Kaugnay nga dito sa nangyayari sa loob kung saan ay ang paglutang ni Senator Bato de la Rosa. Noche, yung kinaroroonan mo ngayon, may mga kaharap kang gwardiya ng Senado. May mga security guard, meron na ring mga sundalo dito sa loob na nakabantay din na dito sa may pinaka main gate. So nung dumating si Director Matibag at pumunta sa gate, tinanggihan siyang papasukin dahil nakalak na yan. Oo, kung medyo mahirap lang banggitin natin na naka-lockdown. Pero bantay sarado yung gate. Naglagay na rin ng barbed wire ito sa pinakamalaking gate nitong Senate. At bantay pati pero si dating Senador Antonio Trillanes, would you know kung nasa loob pa siya as of this moment? Yun ang inaantabayanan natin, Henry, dahil kanina may kumakalat na rin sinasabi na mayroong ICC warrant itong si Senator Bato de la Rosa. Ito, may dumating naman ngayon dito. Alamin natin kung sino itong dumating dahil ayun, okay, so yun, ano lang natin, pero ayaw magsalita din itong mga kapulisan ng Southern Police District dahil nagdagdag sila ng kapulisan. Kaya yung kasi may umuugong din, Henry, na baka biglang dumating yung mga supporters naman ni Senator Bato de la Rosa dito sa bisinidad ng Senate. Kaya yun ang inaantabayan at binabantayan ngayon ng kapulisan, particular na ang Southern Police District. Ito, pakinggan natin si Oliver Glenn Cinco, ang SPD Director. Ito, titignan natin kung magsasalita. Sir, sir, ano po ang instruction sa inyo, sir, ng katastasan? Okay. Ayaw pa. Okay. So, ito. Tingnan natin kung okay. Going to secure the premises of the Senate. Yes, sir. Hindi muna may update na. Okay. Sir, sino chika ka, sir, ng discharge? Ano po ang instruction, sir? Ano po ang
ano po yung bigla po tayong lumutang dito, sir? Sandali muna, may... Okay, tatambay lang muna tayo. Okay, so mamaya magbabalik tayo, Henry, para sa karagdagang detalye kaugnay nga dito. Sige, wag kang bibitaw diyan, ha? Labas. Labas. Tambayan mo na si Balik tayo. tambayan mo na si Attorney Matibag sa pintuan ng kanyang sasakyan. Yes, Henry, balik tayo. Thank you. Salamat, no, Chikakas, mula sa Senado. Samantala sa detalye ng ating mga balita. Na-impeach na nga si Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Ito'y batay sa 255 votes ng mga miyembro ng kapulungan na bumoto ng yes sa articles of impeachment. 26 naman ang nag-no at 9 ang nag-abstain. Dahil sa resulta, idediretso na sa Senado ang reklamo para sa formal na pagdirig. Ito ang ikadalawang pagkakataong pina-impeach ng Kamara ang Vice Presidente, bagamat hinarang ng Korte Suprema ang unang pagtatangka dahil sa isyu ng procedural lapses. Naagaw naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang liderato ng kapulungan mula kay ousted Senate President Vicente Tito Sotto III. Ito'y matapos inominate ni Senator Amy Marcos si Cayetano bilang bagong pangulo ng kanilang kapulungan. Walang tumutol sa nominasyon kung kaya't isinulong ni Senador Joel Villanueva na isara ang proceedings. 13 senador ang bumoto kay Cayetano bilang bagong Senate President, 9 kay Sotto at 2 ang nag-abstain. Kabilang sa lumuhok sa botohan si Senador Ronald Bato de la Rosa na biglang lumutang matapos ang mahabang bakasyon sa trabaho. Si Sotto ay nagsilbi bilang Pangulo ng Senado sa nakalipas na 8 buwan matapos niyang palitan si Senador Cheese Escudero. Samantala, biglang lumutang naman sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa ngayong araw, May 11. Ito'y kasabay ng kudita sa liderato ng mataas na kabulungan matapos na hindi pumasok sa trabaho mula pa noong November 2025. Sa kanyang pagharap sa plenaryo, naging emotional si Bato matapos umano siyang tangkaing harangin ng mga operatiba ng NBI papasok ng Senado. Git ng mambabatas, ang ginawang pagharang sa kanya ng mga otoridad ay isang direktang pambabastos sa integridad ng Senado bilang isang institusyon. Narito si Senator Bato. Pasok, this is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Yan na lang NBI. Ha? Ano po plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Mag-usap kami. Ano gagawin namin? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok dito? Ay, ang Senator ng Republic. Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Samantala, nagbabalang Philippine National Police o PNP na posibleng makasuhan si Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling hindi nito siputin ng sabina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, maaring maharap ang mambabatas sa reklamong indirect contempt of court. Ito'y alinsunod sa sabina powers ng CIDG sa ilalim ng Republic Act 10973 na nilagdaan sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw naman ng PNP na walang kaugnayan ang nasabing sabina sa napaulat na release ng Interpol Red Notice kaugnay ng Duterte drug war. Giit ni Tuanyo, bahagi umano ito ng investigasyon ng pulisya sa mga reklamo ng extrajudicial killings noong City Director pa ng Davao, si De La Rosa. Inaasahang haharap ang dating PNP chief sa Campo Crame sa Huwebes, May 14, alas 10 ng umaga. 24 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Babalik tayo sa iba pang mga balita. Kami ang inyong tagapagulat. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan ay... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dummy! Komeo sa tanghon. Komea Sotanghon. So good! Sotanghon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Califab
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion na may mukhang mayroon siyang naamoy na balita na may naka-standby na aeroplano na kukuha kay Senator Bato. Attorney Torion, magandang hapon. Si Henry Uri at si Karen Oyong sa DZRH. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po, Ka-Henry. Opo. Totoo po yun, no? May natanggap tayo na intelligence report na meron na daw eroplano naka-standby para kunin si Senator Ronald de la Rosa. That's why we are verifying it. And kung iisipin mo, iruin mo, nandun na kaagad si former Senator Antonio Trillanes sa Senado ngayon. At isang sibilyan na may hawak ng ICC warrant daw at dadakpin daw siya together with the NBI agents. Aba, kung i-analisa natin ito at i-connect natin doon sa may nakaabang na eroplano, baka totoo nga. So we have to verify this kasi nga,
maling-mali po yun, no? Na isang civilian na hindi naman siya public officer, ay siyang may hawak ng isang ICC warrant. Dapat sa PCTC yan na idinaan. At ang pangalawa, anong kapangyarihan na niya mag-enforce ng ICC warrant? Hindi nga siya public officer dito sa Pilipinas. No? Pangatlo, napakonfirm na ba niya yan in a Philippine court? Under Rule 39 Section 48 of the Rules of Court, yung mga foreign judgments, foreign processes po, bago yan ipa-effect dito sa Pilipinas, ay dapat ipa-confirm yan in a Philippine court. Hindi po pwede na ibandila mo kaagad dyan at saka gagamitin mo yun. At dadakpin ang incumbent senator voted by more than 20 million people. Idaan yan sa proseso ng Pilipinas. Kasi si Senator Bato de la Rosa is Filipino citizen, and under the 1987 Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. And only a Philippine judge can issue a Philippine warrant here in the Republic of the Philippines. How can that be? There are issues that are pending before the Supreme Court precisely to resolve these matters, and it will be very controversial and questionable on the part of former Senator Antonio Trillanes to be doing all these shenanigans, no? Dapat may mag-advise sa kanya kasi maling-mali po ito. He will forever be judged in history as a traitor to the Republic of the Philippines. Attorney, ang Senate Sergeant at Arms na nagpapasok sa kanya, na siya naman isang ordinaryong taong may dalang warrant of arrest galing sa ICC, may pananagutan ba? Tatanungin natin, pero ang sabi kasi, nung pumasok siya, wala naman siyang dalang warrant. Hindi naman niya pinakita yun. Yun ang initial information na nakarating sa amin. Noon na lang yan inilabas niyan. Nung nakapasok na si Senator Bato de la Rosa, bago lang niya inilabas yan. Nung pagpasok niya, wala siyang pinakita. So, yan ang hindi talaga kanais-nais kasi malaya po ang ating bansa. We are an independent country and we have our own laws, we have our own constitution, and our constitution states nga na only a Philippine judge can issue a warrant here in the Philippines. And kung meron man yung proseso na yan na ICC warrant nga, bakit civilian? At saka kung meron man granting na inauthorize siya, dapat idaan mo na siya sa proseso dito sa ating bansa. Hindi pwedeng dakpin lang niya dito si Senator Bato Rosa na buang na. Attorney, magandang hapon po. Si Karen po ito. Attorney, ngayon pong nasa loob pa rin po ng bisinidad si Senator Bato de la Rosa, pero mukhang according to reports from our field reporter na si Noche Cacas ay tila parang hindi naman ni-lockdown pero isinara at very heavily guarded na po yung main entrance po ng Senado. Medyo mahihirapan po lumabas at pumasok. Ano po ang magiging sitwasyon o kalagayan naman, posibleng kalagayan ni Senator Bato de la Rosa habang siya po ay naroroon sa loob po ng Senate premises? Pero at the same time, meron nga pong mga nangyayari nga po na katulad po nito, may mga tauhan po ng tama ba NBI na nasa labas, although ang sabi po nila ay gusto lang daw po nila ma-monitor tingnan kung nandoon nga sa loob si Senator Bato de la Rosa. Ano po ba ang maaring pwedeng mangyari kay Senator Bato de la Rosa habang siya po ay nasa loob ng Senado? As to what will possibly happen to him, we do not know. No, we are not Allah subhanahu wa ta'ala who is in control of everything. As a matter of fact, yung Senate presidency ngayon na nangyari, honestly, caught by surprise ako nun. Nandyan ako sa Manila kanina at kahapon, nakarating ako ngayon, nandito ako, umuwi muna ako sa Davao at nangyari yan. Kaya hindi ko talaga matansya kung anong mangyayari. But the thing is, the NBI used to be a very highly respected institution in our country. And it remains as such, although there are now many questions concerning the same as to whether or not it can maintain its integrity and credibility under the present leadership of the NBI. I am hoping and praying that it will continue to be a professional organization, mandated to enforce the rule of law. And the rule of law mandates that in the Philippines, only a judge can issue a warrant of arrest. An ICC, even if it is an institution in
based in Netherlands, all its processes have to be validated, confirmed first in the country through the Philippine courts before its processes can be effected here. Kaya nga yung NBI, no, nire-request namin, mga sir, wag naman kayo magpagamit. Wag kayong magpagamit, siguraduhin ninyo na meron talagang Philippine court order na nagsasaad na may warrant order. Kaya nga siguro ginawa nung NBI, in-invoke na nila yung Republic Act 10395 ba yun? Kasi kung mag-imbestiga daw, kung hindi mag-attend si Senator Bato, magpapile sila ng indirect contempt. Kasi alam nila na under the present dispensation, wala pa silang Philippine court-issued warrant of arrest. And the only way by which they can issue or they can secure a Philippine-issued warrant of arrest, kung posible na hindi isisipot doon sa kanilang investigasyon ng Thursday at mag-apply sila ng indirect contempt petition in the Philippine court. Kaya dapat pag-isipan ito ng mga NBI personnel. Wala pong basehanan niyang ginagawa ni Antonio Trillanes, ni Mr. Antonio Trillanes, at wag po sila magpagamit dito kasi masisira po sila dyan. Masisira yung credibility nila, masisira din yung profesyon nila at yung reputasyon, magandang reputasyon ng NBI. Attorney, siguro follow up na lang po, kayo po ba ay kinontak na ni Senator Bato de la Rosa, and does he feel o sa kanya inyo pong palagay bilang kanyang legal counsel ay siya po ay ligtas sa loob ng Senado sa mga sandaling ito? Honestly, ang kakontak ko palagi, yesterday, ngayong araw, yung misis niya at saka anak niya, no? Kanina, hindi ko talaga alam na mag-appear na siya kanina. Oo. So, nabulaga na lang din ako. Pareho tayo, nabulaga din, no? Pero may feeling ako na baka gagawin niya. Pero hindi ko alam na gagawin nga talaga niya. So, as to whether or not we were able to talk, hindi pa kami nagkausap. Although, halos kada minuto kami contact po ng kanyang kapamilya. Attorney, ano ang inyong magiging advice sa kasusuko ba siya, sasama ba siya sa sino mang arresting officer, sa sino mang authority na kung merong Philippine court issued warrant of arrest, of course, samahan ko pa siya. Pero kung ICC warrant yan, alam nyo na ang sagot ko. Kung ICC warrant yan, dapat idaan yan sa Philippine judicial system. Kaya nga, ang advice ko sa kanya is relax lang, dyan lang muna siya sa Senado kasi the Senate is an independent institution likewise, comprising one of the three branches of the government, and I hope and pray na the Senate will maintain its credibility as an institution, and I'm very confident that under the new leadership of the Senate, it will do such and it will be independent, no? Truly be independent, and I hope and pray likewise that the Senate will exercise such independence, no? By letting Trillanes be she issued a cause order. Pero attorney, teka muna. May kaso bang i-file na sa inyong kliyenteng si Senator Bato de la Rosa dito sa Philippine Court? May kaso bang i-file si Senator de la Rosa? Kay Senator. Sa kanya? Laban sa kanya. Wala kaming alam eh. Iyon na nga. Wala kaming alam na meron eh. Wala kaming alam na meron. Wala nga. Ang sabi nga ni Secretary Rimulya na yung investigation na ito ay ginawa nila kasi sa mga reported AJK killings daw. So this is a new matter, which again we questioned also before the Supreme Court. Nag-file na kami ng omnibus motion po kaninang hapon. No, immediately prior nung pag-surface ni Senator Bato de la Rosa, may final po kami na motion po, very urgent motion po doon sa Korte Suprema. At sana I'm on bended knees before the Supreme Court that they will finally act on this very pivotal moment in our history, no? That they will act on our motion so that the Philippines as an independent country can assert its
independence as a nation. Oh, so kasi ang isang senador, sitting senator, wala namang kaso, pinasasabpina ng isasabpina ng CIDG. Kaya ang tanong ng marami po, pwede ba 'yon? Well, yung ang view nga namin with utmost due respect sa CIDG, no, kung sino naman yung nag-advise doon sa nagperma doon sa subpoena, void nga yun eh. Void. Why is it void? It is void simply because of the fact that the law upon which they cited and upon which they based the issuance of the subpoena pertains to an existing investigation. But according to the pronouncement of Secretary Trillanes, it is a newly initiated investigation. So it cannot be a basis of a subpoena. Second, how can a subpoena state that it will require the execution and submission of an affidavit? We all know that a respondent has the option whether or not it will issue or execute an affidavit in response to a particular complaint. Hindi mo siya ma-require right then and there na what you call this, mag-execute ng affidavit. Kung basahin mo yung kanyang subpoena, ganun ang nakalagay kaya sinabi ko void yun. Maling-mali yun. How can that be? Okay. Last, siguro attorneys, for now mukhang magiging all-nighter. Tama ba? Is it safe to assume na dyan muna matutulog si Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado? Naghahanap nga ako ng plane ticket kasi sasamahan ko na lang siguro siya mamaya. Pagdating ko, diretso na lang ako sa Senado, magdala na lang ako ng kumot. At saka yung mga kababayan natin na hindi ba kayo okay lang ba sa inyo ito na ang ating pinakamamahal na senador ay gustong kunin ni Antonio Trillanes? Siguro sama-sama tayo doon sa Senado para bantayan si Senator Bato. Siguro isa rin, nandiyan pa ba si attorney? Attorney? Still there? Mukhang naputol na. Nawalan na yata ng signal si attorney. Nasa Davao na pala kasi siya. But he's condemning Senator Antonio Trillanes for doing that, for acting like an enforcer. Pero kasi nga, may binabanggit naman daw na challenge daw ni Senator Bato si Trillanes. Kanya lang hindi ito hindi naman ito partner hamunan ng kantsawan yan Hindi ganyan hindi yan na po pwedeng. Hindi ang bottom line is ito ba ay legal? Ito ba ay kumbaga nasusunod ba nito ang rule of law, ang proseso? Yun nga Exactly. Ano ba ang siguro unang tanong, ano ba ang personalidad o di naman kaya ay represent kinakatawan ni dating Senator Trillanes nung siya ay pumunta dun sa Senado at di umano may hawak siya na warrant na galing yun ang mga kumakalat ngayon galing daw sa ICC. So tama ka, wag na nating pag-usapan yung mga kantsa, wag na nating pag-usapan yung mga barakuhan, yung hamunan ng pagkalalaki. Hindi ito panahon ng hamunan na ganun. Ito ay panahon ng hamunan ng legal na proseso. Kung tama at nasa legal na proseso, wala namang problema yan. Pero kung ikaw ay dating senador, wala ka namang katungkulan, pagkatapos ay pupunta ka ron at ipangangalandakan mo na hindi mo na palalabasin si Bato, ibang kaso naman yan. Maski kanino magtama yan, ay hindi matatanggap yan. Lalo na sa ganitong panahon na mainit ang sitwasyon, para ka nang dala ng gasolinang isinaboy mo sa silab nito so naputo lang si Attorney Israelito Torion. Ang abogado po ni Senator Bato ay nasa Davao pero immediately gusto niyang bumalik at sasamahan niya sa Senado ang kanyang kliyente. And bumabalik si Attorney. Attorney? Opo. Pasensya na kayo po to. So you're planning to go back to Manila para sasamahan si Senator Bato? Kararating ko lang actually ngayon. Kararating ko lang dito sa Davao ngayon. So I'm planning to go back. Naghahanap ako ng pinakaanawan ko yung aking staff to secure me a plane ticket para makabalik ako sa Manila agad. Sige. So siguro kunin na namin yung mensahe mo ngayon kay Senator Bato at mensahe mo na rin kay Senator Trillanes. Baka may gusto ka sabihin.
kay Senator Trillanes, sir, dahan-dahan naman sir. Meron ka ba talagang authority na maghawak niyang warrant of arrest ng ICC? Kailan ka ba na-appoint ng ICC, sir? At saka, baka naman po pwede, sir, na ipadaan mo yan kung totoo man yung warrant na hawak mo. Ipadaan natin yan dito sa proseso ng Pilipinas. Hindi naman po pwede na yung ICC warrant, diretso mo kaagad na i-apply yan dito at i-implement yan dito na hindi dadaan sa ating mga proseso at ating mga batas. Meron po tayong 1987 Constitution, meron tayong Rules on Criminal Procedure. At ang sabi, only a Philippine judge can issue a Philippine warrant here in the Philippine jurisdiction. And kailangan siguro, sir, na affirm and confirm mo muna yung dala-dala mo para naman merong tama na proseso, may due process tayo. At saka doon naman sa aking kababayan at kaprobinsya na aking kliyente si Senator Bato de la Rosa, boss, tatag lang tayo. Alam ko you're a strong man, relax lang, hindi lang tayo magpadala sa init ng ulo. Marami pong nagmamahal sa iyo, boss, at wag mong kalimutan, mahal ka namin at we will try to convince the Filipino people to be there in the Senate to show support to you, no? Sana yung ating mga mamamayang Pilipino, puntahan natin si Senator Bato de la Rosa, ipakita natin sa kanya na tama na, grabe nang nangyayari sa ating bansa at tulungan natin siya na hindi siya madala doon sa Netherlands, na hindi dadaan sa tamang proseso, sa tamang judicial process dito sa Pilipinas. Attorney, meron palang meron daw isang binabanggit daw pala partner na dahilan si Senator Bato kasi hinamon daw siya ni Senator Trillanes. Hinamon daw siya ni Senator Bato na sumama sa pag-aresto sa kanya. So kaya naandun siya ngayon. Yun ang kanyang sabi naman. Para naman siyang bata. Ayan. Para naman siyang bata. In the first place, he should check whether or not he is authorized just because granting ex argumente gracia na nasabi yun ni Senator I'm not admitting na sinabi yun. I doubt if Senator Bato de la Rosa said that. But if ever that he did that, no? Mag-check muna siya kung may authority nga ba talaga siya. Kung wala, bakit mo papatulan? Para kang bata Aha. Alright. Attorney, salamat ng marami sa inyo. Thank you. Thank you, Attorney. Bigyan ko, sir. Salamat. Kasi nagrespeto natin si Henry Ori. Salamat. Thank you, Senator, si Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa atin ng eksklusibong panayam. Ang init ng sitwasyon sa House, partner, nagkabutuhan na. So, magandang tayan yata sa kwan nito. Saan ba? 255, 26. Sa loto. At 9. Milyones ba ang pwede nating mapanalunan? Sige, we'll try to get somebody from the House. Baka mamaya meron tayong makakausap. Pag-usapin nga natin yung mga nangyayari yan. Right after the break, I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. 550. Balansyado. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sumabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang fashion. kwento, iba't ibang anggulo.
dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer TV, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Dahil sa nagpapatuloy pa rin yung lockdown na dito sa Senate building, bawal yung pumasok, bawal ding lumabas yung ilang mga operatiba kanina, no? At yung NBI director hindi pa rin nakakapasok na si Attorney Melvin Matibag dito sa bisinidad ng Senado, ang NBI director, at maging yung ilang operatiba kanina na tinangka ding pumasok, hindi rin pinayagang makapasok. Kaya ngayon ang ginawa nitong ng National Bureau of Investigation, nagdagdag na rin din sila ng puwersa, no? Yung isang sasakyan na malaki ay nakaharang na rin dito sa may main entrance ng Senate, habang yung puwersa na nakaharang na ngayon. Paanong pagkakaharang? Nakabalagbag? Yung isang van nakabalagbag, bawal. Ang kanina may narinig natin yung kanilang pag-uusap, ay visual check ang gagawin kung sino yung papasok at saka lalabas nitong Senado. Kaya nakabalagbag. Paano pag may lalabas sa ibang senador? Ayun nga ang nagiging problema ngayon kung may lalabas, dahil nakabalagbag, kasi nga visual check yung gagawin nila. Depende kung papalabasin nila or yung may mga papasok, depende, nakasalalay din sa kanila. Habang yung ilang nandito si Attorney Jimmy Bundok, Henry, kuna na kasi experience niya kanina na tinangka din niyang pumasok, pero hindi rin siya pinayagang makapasok. Pakinggan natin si Attorney Bundok. And it's our duty to make sure that no harm, whether legally or physically, shall come to our client. Attorney, si Henry Ori. Sir Henry, Attorney, magandang hapon sa inyo. Teka muna, ito nga po ang aming obligasyon dito, Sir Henry, kung ba't kami nandito, because it is our contention that this is a violation of Article 145 of the Revised Penal Code, which is a violation of parliamentary immunity. Bukod doon, maaari pong violation din ito ng mga internal rules ng Senate, no, that we have to enforce. So we're here to, wag naman silang magmadali, no? Gusto lang namin tingnan muna kung in order lahat ng mga papeles na sineserve nila at hindi mga Xerox lamang. Pero kayo ay abogado kayo sa abogado ay presume ni Senator Bato. Kayo ba'y nabigyan ng kopya nung sinasabing arrest warrant of arrest na bitbit ni Senator Trillanes? Wala pa, but that's why I have to confer with our client dahil hindi naman kami makapag-usap, no? We have to confer with our client kung may pinadala sa kanila, kasi sa amin wala naman in our records, no? In fact, I double check kung may pinadala sa amin, wala naman. So in the spirit of fair play, no, and ano naman yung konting legal restraint,
maximum tolerance, kailangan bigyan nila kami ng panahon para aralin lang ito. Opo. Kanya lang, the way it goes, hindi kayo makapasok. No, I'm on my way inside. Stricto lang, pero may proseso lang. So, Okay. I sent digitally my ID, tapos may pinoproseso lang. It takes about 30 minutes daw. Were you able, okay lang. May nagkaroon ba kayo ng tsansa na makausap bago kayo pumasok si Director Matibag? Hindi, wala pa po. Ang nakakausap ko lang po ay ang staff ni Senator Bato at ang Chief of Staff niya. So, yun muna. Nandun pa lang kami sa stage na yun. Alright. Sige. Attorney Jimmy, salamat sa inyo at ingat po kayo. Salamat po, Sir Henry. Okay, Noche? Yan, si Attorney Jamie Bundok. Samantala, Henry, bago tayo umere, ay dumating na rin yung persa, dumating na dito yung persa ng mga kapulisan na mula sa Southern Police District habang hindi sila makapenetrate dito sa pinakalapit nitong main gate ng Senado dahil nandito nagkalat na yung mga operatiba ng NBI matapos nga hindi papasukin kanina ang NBI Director na si Attorney Melvin Matibag. So patuloy tayong nakabantay dito, Henry, kung ano man ang possible na mangyayari ngayong magagabi na dito dito sa nangyayari sa loob ng Senate building. RH27 na nagsigakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay, thank you, Noche. Sana mag-usap sila, partner, parang nakakakuan ito nakakapag-alala po itong sitwasyong ito sapagkat NBI, police, nasa labas ng Senado, yung mga senador habang nagsesesyon. Habang nagtatrabaho yung mga senador doon, at nagbobotohan kasi nga may bagong liderato. Samantala puntahan natin, ito nasa loob naman ng Senado, alamin natin kung ano na ba ang latest doon at kung ano yung sabihin na natin yung general atmosphere matapos itong mga pangyayari na nasa labas naman yung NBI at ilan pa ng mga supporters ni Senator Bato de la Rosa. Itong si Senator Marcoleta nagmosyon na ilagay sa protective custody itong si Senator Bato de la Rosa. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Miss Kay Henry, bago pa yan ay ipinakita muna sa Senate Session Hall ang CCTV footage ng pagpasok ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado na hinahabol ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Kitang-kita kung paano magtatakbo ang senador na dumaan sa hagdan at may pagkakataon pang nadapa ito. Nakapasok ito sa Senate lounge na dito na sila naghilaan sa pinto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Dahil sa nangyaring ito ay kinundina ng kanyang mga kapwa miyembro ngayon ng bagong mayorya dito sa Senado ang pangyayaring ito at kailangan daw ma-identify kung sino-sino itong mga tauhan ng National Bureau of Investigation na nagsagawa ng operation at tinangkang harangin ang pagpasok ng senador dito sa Senado sa araw na ito. Kasabay naman ito ay agad namang nagmosyon itong si Senador Rodante Marcoleta na ilagay sa protective custody ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pakinggan natin si Senador Rodante Marcoleta. In the meantime, I'd like to move, Mr. President, that in the light of the recent adoption of the Senate Resolution number 44, I move that Senator Bato be placed under the Senate protective custody, Mr. President, until he is able to get all and exhaust all legal remedies to protect himself, and until this institution is also able to do just the same. Sa ngayon ay hindi may pagkakaila na may tensyon pa rin dito sa loob mismo ng Senado dahil dun sa ating mga nakitang kahit na sinasabi nila na mali yung ginawa ng NBI ay may mga tauhan ng National Bureau of Investigation pa rin dito sa loob mismo ng Senate building. Inaabangan yung paglabas nitong Senator Bato de la Rosa. May nagbanggit na ba from the NBI kung bakit nila hinabol? Anong dahilan ng kanilang paghabol? Bakit nila? Kasi kung hinabol, huhulihin. Ang dala nila ay yung ipinakita ni Senador o dating Senador Antonio Trillanes
na may warrant of arrest mula ito sa International Criminal Court, Henry. Alright. Thank you, Raymond. Mula sa Senado, abangan natin yung iba pang mga kaganapan dito dahil dito sa mga bagong developments na nangyayari ngayon. Ito si RH1 kay Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Samantala, partner, sa proper verification sa ICC warrant laban kay Senator Bato, hawak na, nahawak daw yung hawak ni Senator Trillanes, hinihintay pa ng PNP. Angel Parosa, Angel. Henry, batid ng pambansang pulisya itong pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may warrant of arrest ng ICC o International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Pero sabi sa DZRH, PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tonyo, nagitay pa sila ng tamang validation at tamang komunikasyon mula sa kaukulang tanggapan bago sila magbigay ng opisyal na aksyon o komento man lamang. Sa iwalay na mensahe sa DZRH News ngayong hapon, dumisponsor rin ng Criminal Investigation and Detection Group sa usapin ng ICC warrant. Pero tiniyak ni CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Borico II na handa silang ipatupad ang kanilang mandato. Samantala, nagsalita na rin si Interior Secretary John Vic Remulla, Henry, at sinabing wala pang opisyal na warrant na hawak ang kanilang tanggapan. Sagot ng kalihim sa mga reporter, mainam na lamang daw kung ang tatanungin ay si Trillanes. Kung miyembro ba siya ng Philippine Center for Transnational Crimes. Tumutukoy itong PCTC sa opisina ng pamahalaan na silang tumatanggap ng red notice o kahit anong official coordination mula sa Interpol bago ito ibaba sa law enforcement agencies gaya ng PNP at National Bureau of Investigation. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Yung DILG Secretary walang alam doon sa dala ni Senator Trillanes, partner. Unless nga kasama si Senator Trillanes dun sa yung binanggit Transnational crime. ni Edniel kanina, unless member siya or kumbaga sa entity na yun. Pero sabi ni Senator Trillanes, kaya lang siya nandun, kinantsawan siya ni Bato so hindi siya membro ng transnational. Malay mo. Anyway, hindi pa ayaw niya lang i-reveal. Kausapin nga muna natin kasi kagabi naman may sumabog na malaki ring issue naman dyan sa Kongreso, yung paggamit ng MOOE. Ano ba yung MOOE, partner? Yan yung pondo ng mga congressman sa kanilang kada opisina na bilyones. In fact, noong 2026, 18 point something billion yung pondo para sa mga government, mga congressman offices. Pero yun pala, hindi kagaya ng ibang agency na pwede mong kailangan i-liquidate mo na may resibo. Itong MOOE, pwede mong i-liquidate by certification lang. Okay. So parang ano ba to? Maintenance, ano ba to? Operating, and other operating expenses. Okay. Si Congressman, dating Congressman ng bagong henerasyon party list, Congressman Bernadette Herrera. Magandang hapon po uli sa inyo. Pasensya, aabalahin namin kayo sapagkat kayo ang maaaring makapagpaliwanag. Ano ba yung MOOE yan, Congresswoman? Hello po, Congresswoman. Welcome back. Well, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood na nakikinig. Yung MOOE po is the Maintenance and Other Operating Expenses. Actually, napakaraming items po sa ilalim nito. No? So to correct you, hindi lang ito yung sinasabing operating expenses na napupunta sa bawat miyembro. Dahil kung titingnan mo, ang napupunta lang naman sa bawat miyembro ay yung operating expenses namin para sa mga districts. That's just more or less roughly 1 million to 1.2 million a month. And then yung sinasabing break bonus na actually hindi naman siya break bonus. It's really yung MOOE pa rin pagpabalik ka sa mga distrito. Kasi syempre pagka during the break, that's when you go around, that's when you do consultations, that's when you do research. So dun po napupunta yun. When you compute all of this, that will roughly amount to around 8 billion. Pero ang MOOE ng Kongreso nasa mga noong 2021 nasa 13 billion, 2022 nasa 16. Ito yung mga actual expenses. 2023, 17.8 billion, and then 2024 is 20 billion. So kahit ako, kaya ko biglang binalikan dahil normally, hindi namin inaaral yung budget ng House kasi hindi kami pwedeng magtanong. Dahil syempre, we trust naman yung ating mga general dito. Kaya nakakalungkot na nung nakita ko yung mga figures at binabalikan ko ngayon, sumasakit yung ulo ko sa kakatingan kasi hindi ko siya mapag-2 and 2 together. So talagang dapat tanungin, saan napunta yung ibang gastusin?
Oo. May nabanggit si partner Henry, Congresswoman Bernadette Herrera, ma'am, na yung liquidation, kasi ito yung kumbaga magpapakita na ginamit ito sa tama, ginastos in the right way. So meron daw po mga, tama po ba, MOE na certification lang daw po ang kailangan at pagkatapos nun na ibig sabihin ay okay na. Kumbaga, that is enough to say na nagamit po ito sa tama. Yes, meron kasing pinasa na resolution, joint resolution, I think way back in 2011, if I'm not mistaken, about the liquidation by certification. Pero kung tutuusin mo, it's something that pwede na talaga nating balikan dahil baka mamaya, kasi kung sa aming mga members, yung 1 million a month, that can easily be liquidated. Kahit may receipts yan, may mga tao, dahil may mga sumisweldo dyan. So it's really not a problem to liquidate that. Even the so-called break bonuses will never be a problem to be liquidated by the members of Congress. Kaya, pinasa yan dahil talagang kung tutusin mo, hindi siya mahirap naman gawin. Pero hindi siya malaki kasi noon hindi naman siya malaki. Opo. Pero ngayon, na tinitignan natin, sobrang lumobo yung MOE, then we have to review this or talagang dapat i-limit lang kung anong merong liquidation. Pero if we can all together do away with the liquidation by certification, magagalit yung ibang kasama ko. But kasi siguro para magkaroon ng more trust, diba, and confidence, we should lead by example here in the House of Representatives. Kasi you can ask any members of Congress, any member of Congress, kaya nilang i-liquidate yan. Okay. Sobrang kulang pa yan kung tutuusin mo. Alright. Kaya talaga, it's time na balikan to kasi lumobo yung MOE. Okay, Kong, I have here a data for 2026 lang. Dito partner, yung sa personal services, kasama ng compensation, sweldo ng mga tao ay 8,123,841 or 25,546,670 per congressman. That's 2026. Pero yun ang sinasabi ninyong sa sweldo ng mga tao, bonuses, 'di ba? Gasto sa district. Tama ba? Well, yun po yung sinasabi ko. Dun sa 8 million na PS na sinasabi po dito, hindi lang po ito, hindi po divided by the members of Congress. Sa tandaan nyo, napakarami pong empleyado dito sa House of Representatives. Kaya nga, so kung yung napupunta sa mga congressman, pinasusweldo naman sa iba. Binibigay doon sa ibang mga... Yes. Pero ito partner, meron daw traveling expenses na nakasulat sa GAA ng 2026. Traveling expenses pa lang, 1,856,016,000 or 5.8 million kada congressman yung traveling expenses. Meron din partner na communication expenses, 1.4 billion or each congressman 4.6 million. Congresswoman. That's why I would like to correct that. Kaya nga dapat talaga ipatawag ang accounts because iniisip ng tao tuloy sa amin ito napupunta. Uulitin ko, Henry, sa bawat kongresista sa 1 million a month times 12, nasa 14 million yon, plus sabi mo na yung break bonus na 1.5 to 2 million every quarter or dun sa every break. So that's going to amount only to around 18 to 20 million. Diba? Yun lang ang per congressman. So, hindi mo pwedeng i-divide yung sabi mo, yung traveling expenses divided by 318, yun yung napupunta sa congressman. No. Kaya nga, dapat ma-bring out ito at mapag-usapan. Actually, dahil dun yung dapat tanungin. Because kung ang napupunta sa per congressman nasa 18 million only, when you compute that, that's about 6 billion only of the total MOOE. Kaya dapat tanungin, nasaan yung balanse nun? Bigyan kita ng example. Yung sinasabi mong traveling expenses, noong 2025, 2.5 billion ang nilagay na budget. Pero, ang nagagastos lang dyan every year ay nasa 500 million lamang. So saan napupunta nga yung sobra? Kasi by liquidation by certification lang Partner kung walang resibo yan, kaya nga, tantamount to ano yan? Kaya po, yun din po yung tanong namin. Kasi ito, apparently, nire-align po siya para pumunta sa other items. At kung titignan mo ngayon, ngayon ko lang kasi siya inaaral, napunta siya sa 3 malalaking items. Dito po sa extraordinary and miscellaneous expenses at saka sa other maintenance and operating expenses. That's why
it's very important dahil ang napagbibintangan kami pong mga miyembro, dapat po sagutin din po kami ng House Committee on Accounts para naman alam namin saan napunta yung realignment. Because apparently meron lang dito kalaking travel expenses pero piling-pili lang ang kayang mag-travel dito sa House of Representatives. Ma'am, ano yung nabanggit nyo na ano yung isa extraordinary, may mga ganon? Naka-itemize po ba kung ano po yung mga yon? What is the purpose of that po? Yun po yung ito po yung dito po pumapasok yung sinasabing mga miscellaneous and extraordinary expenses na napupunta po sa bawat distrito at bawat party list members. Part of that only. Okay, like I said, ulitin ko when you compute per member na natatanggap, it will not amount to more than 20 million each per year. Okay, parang ang binabanggit po ninyo ganito, para lang madali maintindihan ng ating mga kababayan. Halimbawa, kayo ang chairman ng Committee on Accounts, sa inyo nag-emanate yung pag-aatado ng budget ng mga congressman sa MOOE. Kung inilagyan mo kung kami ni Karen halimbawa binigyan mo ng tig 2 milyon na travel expenses, pero ang amin naman wala pong ganun. Hindi. Ang nagamit naman namin halimbawa ay 200,000 lang. So ibig sabihin doon sa allotment mo sa amin may malaki pang sobra. So ang sinasabi mo ngayon, kailangan ipaliwanag ng Committee on Accounts nasaan na punta yung sobra. Uulitin ko po unang-una wala pong naka-allocate sa amin na traveling expense per congressman. Wala po. Nakalagay po siya as an item pero hindi ibig sabihin, si congressman ganito, may pang-travel na ganito. Wala pong ganun. Kasi kung merong mang travel, it is up to the decision kung merong mag-request or merong official travels and merong ano. Pero hindi po yan naka-assign per congressman. Kanya nga. So ibig sabihin, may allotment kayo. So kung magta-travel kayo... merong allotment yung House for official travels. It's automatic that each member of the House of Representatives is entitled to it. So kung may magta-travel, may magagasto siya. Meron. Pero ngayon, kung hindi nga niya nagastos, ang sinasabi po ninyo, saan nga napunta yung hindi namin nagastos? Liquidation by certificate lang ito. Hindi na nga tayo naghahanap ng resibo. Kaya nga po ang tinitingnan ko kung saan napunta is yung mga items na nag-increase na kung ano yung budget namin, kulang, doon naman sumobra yung expenses. Kumbaga nag-overspending in those items. So I can only assume that this was reallocated or realigned to those items within the MOOE. Pero yung katulad na sinabi ko, ang is the other maintenance operating expenses and the extraordinary and miscellaneous expenses. Pero partner, Madam Congressman, hindi ho ba yan ay napakasakit sa damdamin nating mga taxpayer na isipin mo, di ba? Yung paggastos ng gobyerno, yung ibang ahensya, kahit piso kinakailangan banggaan mo ng resibo. Pero sa Kongreso, wala ng resibo. Pwedeng isi-certify lang kung sino mang pwedeng mag-certify na ginastos nga ito, bumili ng pako, bumili ng tornilyo, bumili ng stapler. Pero wala namang resibo. Paano masasabi sa taong bayan na ginamit namin sa sa pag-stapler ng papel para sa mga constituent namin yung pinagkaloob mong pondo. Wala palang resibo. Paano po naman magiging it's high time. Makatarungan ito? It's high time po talaga. Nakalampagin nyo rin po ang Kongreso. Kasi dati, pag tinitingnan mo, hindi ito kasi malaking amount Ngayon kasi talagang lumobo siya ng tremendously. That's why the liquidation by certification cannot continue if sa ganito kalaking MOOE. And I agree with you and it's high time that dito sa Kongreso ay mag-file na kami ng panibagong resolution na tanggalin na to. Kaya nga, Kaya baka kalampagin nyo rin yung mga kasamahan namin dito sa Kongreso dahil napakalaki na rin Ang laki-laki na rin talaga ng MOOE na nandito sa Kongreso ngayon. Opo Tama rin po ba, ma'am, na yung sa pagkakaintindi ko sa inyong explanation din na it could be that a certain congressman or some of the lawmakers hindi nila alam, they're not conscious na meron palang ganito, and then also ibig sabihin nito ay maaari silang mapagbintangan, tama po ba?
wrongly accused. Sabi niyo sa akin, iniisip niyo per congressman, meron kami niyan. Wala po kami niyan per congressman. Sige. That's why it's high time that this should be discussed and talked about because we are being put in a bad light. Pero kung tutuusin mo, hindi po talaga namin alam kung sino ang nakikinabang po dito sa amount na to. Kasi hindi po yan naka-allocate per congressman. Kung tutuusin mo, like yung terminal leave, ang budget po dyan is nasa 1.4 billion. Pero ang ginagastos daw ang lang po dyan taon-taon, ang pinakamalaki is 115 million. So who's to be blamed or who needs a lot of explaining to do? Yan po ay syempre kaya ang Committee on Accounts ang tinatawagan natin ko para mag-explain. Kasi kahit kami, nagulat po kami. Ako, honestly, I feel ashamed na hindi ko to natutukan. Dahil syempre hindi kami pwedeng magtanong eh. Kaya during plenary, even if you want to ask questions, syempre dahil iniisip po naman, you trust the people handling it. Dahil hindi naman to ganun kalaki noon. Kaso sa BICAM, bigla siyang lumalaki. So hindi na namin masyadong napansin. Hanggang sa, ito nga, Pero may ma'am, mga nagsasabi. Dati pa yan sinasabi ni Dare to Ask na meron kaming cash in bank na 27 billion. So kailangan din tanungin sila kung bakit, magkano na ito. Pero dahil nandiyan na rin kayo sa aming harapan, kayo ba ay magkano naging MOOE ninyo noon at kayo ba ay magkano ang inyong mga nagastos? May mga travel, communication, representation allowance din kayo? Well, buong 19th Congress, hindi po ako nakapag-travel. Wala po akong binigyan na kahit anong official travel. Ganon din po. Yung 18th, mabibilang ko lang din po. Pero kasi normally, mga official travels ko are invitations from abroad. And then, katulad na sinabi ko sa'yo, kami ang MOOE namin 1 million a month. And then yung break bonus sabi is nasa 1.5 but that's under maintenance of operating expenses. Tapos katulad doon, hindi kami pumirma ng impeachment, hindi ito na-release sa amin. Oo, so that's the point, ang laki sa papel pero kung hindi nagastan ng mga congressman, hindi na nagkaintindihan kung saan napunta yung sobra at hindi nagamit. Actually, tinatanong ko po yun before kasi syempre, yung mga hindi pumirma, naka-allocate yung 1.5 million or 2 million na other operating maintenance expenses. So, saan dinala yun? Kung hindi i-release doon sa lahat ng pumirma, that amount, where did it go? So, that's what I wanted to ask during the budget deliberations. Kasi pero kung hindi nagamit, dapat babalik yun sa Bureau of Treasury, hindi ba? Apparently, hindi bumabalik sa Bureau of Treasury kaya kami malaking amount sa Land Bank. Yun ang isang pinag-aaralan ko pa kung ano bang may special law ba that hindi ko pa masagot yung tanong na yun. I have to study that kung bakit hindi bumabalik sa coffers ng National Treasury yung pondo. Kasi isipin mo, if that's 27 billion, malaki yun. At natatakot ako na dyan kalaki yan dyan. Baka mamaya, kaya kailangan bantayan. Kasi, paano ito gagastusin? Paano ito i-release? Kasi ang utang lang peso, ang liabilities lang natin nasa 400 million eh. So, hindi ko malaman kung saan gagastusin itong 27 billion as of 2024. Hindi ko rin alam kung na siya ngayong 2025. Hintayin natin yung COA report. Tsaka napaka-unfair naman yan sa ibang mga government and agencies and government heads and employees na pagka may pondo ang isang ahensya, talagang napaka-busisi ng pagrikisya kung saan ginamit, may resibo. Pero kayong mga mambabatas, with all due respect, ma'am, at yung mga sa House say, well, you have the power of the purse, pero nagkakaingin pala na walang resibo, medyo masakit sa kanya. Yes. Kaya it's high time that it changes, sir. Dahil naniniwala ko kami, kaya namin i-liquidate individually in their offices. This can be easily liquidated. And sana, with you, partner, masolusyonan ito. Makuha po ito. Kawawa naman ang mga taxpayer. Kong, salamat na marami for joining us. Rin po kami, kalampagin nyo rin po yung mga kasamahan namin sa Kongreso. Opo. Yeah, will do. Salamat na marami sa inyo. Dahil alam niyo naman, maliit na boses lang po kami dito. Di ba, maliit man, maganda naman, ma'am.
Salamat po. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you po. Si dating Congresswoman Bernadette Herrera. Di ba? Magkano kinakalta sa atin? Ako talagang Diyan ako nagdurugo ang puso. Tapos pag gumamit sila ng pondo, nakakaigin na ng walang resibo kung saan nila nagastos. Madali lang kasi gumawa ng certification eh. Oo naman. Diba? This is to certify. Diba? This is to certify that Karen Oyong goes to a conference for women's blah blah blah. Pero ikaw naman pala galing na ng Boracay. Diba? Nagtampi siya. May personal trip na pala. Anyway, sige. Kuha na ba tayo? Dito na tayo raw sa Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! By the way, kagabi ho, lumabas na rin naman ito at ang chairman ng committee and accounts pala nitong pagpasok ng 2022 partner ay yung asawa ni Congressman Martin Romualdez. Yung asawa niya, ang chairman ng committee on accounts. Sinasabi ni Congressman Herrera na dapat yan ang tanungin. Siya napunta yung Sige mga po. hindi nagastos. Subukan natin pong imbitahin for an interview. Samantala, partner, ay ready na ang mga taga-albay sa Daraga? Ito may certification, may liquidation May liquidation process to. 500 pesos in GCash. Kung tama ang kanyang sagot, nasa linya na natin si Miss Mylene Marceliana. Hi, Miss Mylene. Din. Hello po, ma'am. Ano po ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas, una sa Pilipino, una sa mga taga-Daraga Albay? DZRH po, sir. Ayun, correct ka dyan, ma'am. Congratulations, meron kang 500 pesos in GCash. Pahintay na lang at papunta na po dyan sa'yo ang iyong premyo. Thank you po, Ma'am Mylene. Ingat po kayo sa Albay at yan po ililiquidate ni Josia. May proper accountant yan. Salamat po ng marami sa inyo. 27 minutes after 6 o'clock. Sumayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi namin paalala sa inyo, gusto nating umasenso, manalig, magdasal sa may kapal, huwag gagawa ng masama, gumawa ng mabuti palagi dahil ang paggawa ng mabuti hindi nagbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na po ang usapang legal dito po sa DZRH. Attorney Cheryl Adami muli ng inyong mga kasama. Susunod na. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye. Bye. Balansyado. This time check. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max ang halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
Madikit at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa